Matapos hindi makita si Hae-young ng higit sa 6 na buwan, nagulat si Sang-woo at nagtanong kung bakit siya naririto. Tinuwanan siya ni Hae-young at sinabi na ito ay normal, siya ay isa ring mag-aaral sa Hunter Academy. Naguguluhan si Sang-woo at nagtanong kung nabigo ba siya na makapasok sa kanyang pinapangarap na kolehiyo. Ngunit pinutol ni Hae-young ang usapan at nagkukunwaring nilalamig at sinabi na kukuha muna sila ng inumin habang nag-uusap sila. Pumunta sila sa isang bar at pinagsabihan si Hae-young tungkol sa hindi pa dapat siya umiinom nito, na sinasabi sa kanya na kakagraduate lang niya ng high school. Muli siyang tinanong ni Sang-woo kung ano ang nangyari sa kanya at ang entrance exam para sa kanyang pangarap na kolehiyo, sa inaakalang bumagsak siya. Ngunit sa isang matamis na ngiti, ipinaliwanag niya kung paano niya ito naipasa, ngunit pinili niyang mag-enroll sa Hunter Academy dahil pangarap niya noon pa man ang maging hunter. Binanggit niya na ang kanyang mga magulang ang nagnanais na makapag-aral siya sa kolehiyo, pero nagpaplano siyang maging isang hunter pagkatapos ng graduation. At nang makita ang bagong Hunter Academy, kinumbinsi niya ang kanyang mga magulang na palayain siya, na nakikita sa kanya ang pagiging determinado. Pinaliktad niya ang usapan kay Sang-woo, at lumipas ang oras sa kanilang dalawa na napadami na ang kanilang pag-inom. Lasing na si Hae-young at inagaw ang telepono ni Sang-woo sa kanyang mga kamay at muling sinave ang contact info niya. Sa kanyang lasing na estado, sinabi niya kay Sang-woo na ngayon ay hindi na siya magkakaroon ng anumang dahilan upang hindi tumawag sa kanya. Nakatulog siya, at nakitang bitbit siya ni Sang-woo pauwi. Sa wakas ay gising na si Hae-young, at nang makita ang sitwasyon, hindi niya maiwasang mamula. Ginambala ni Sang-woo ang kanyang pananaginip ng gising at sinabihan siyang maglakad ng mag-isa kung gising na siya. Ayaw niya, at sinabi niya kay Sang-woo na siya ay nahihilo, medyo nainis si Sang-woo pero sinabihan siyang mamahinga ka lamang dyan. Habang nasa likod niya, tinanong siya nito kung bakit hindi siya tumawag sa kanya nitong nakaraang 6 na buwan. Maluha-luha ang kanyang mga mata, tinanong niya kung bakit hindi man lang siya nag-iwan ng kahit isang mensahe o sumubok na tumawag. Sa kanyang nanginginig na boses, idinagdag din niya na siya ay nag-enjoy ngayon at itinanong kay Sang-woo kung ganoon din ang nararamdaman niya. Si Sang-woo, na may mabigat na alalahanin, ay sumagot sa kanya na nagsasabing mayroon siyang dapat gawin, at iyon ang dahilan kung bakit siya dumistansya, at kung bakit siya nag-enroll sa akademya. Sinabi pa niya na kailangang baguhin niya ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya, at ang mga pagsisisi na naranasan niya. Kaya para makamit iyon, kinailangan niyang putulin ang mahahalagang relasyon na mayroon siya. Ang mga tao ay hindi madaling magbago, at ito ang tanging paraan upang siya ay magbago para sa mas ikakabuti. At sa kanyang huling tanong, ay sinabi niya na kung paano ito din ang pinakamagandang araw na naranasan niya sa nakalipas na 6 na buwan. Sa hindi inaasahan, si Hae-young ay nasa harap na ng kanyang bahay, at sinabi kay Sang-woo na patatawarin siya sa pagkakataong ito, at nagpaalam na sila sa isa't isa. Lumipat ang eksena kay Shin Hye-sung, ang taong kinasusuklaman ng lahat. Siya ay makikita sa kanyang opisina na pinag-iisipan ang kamakailang mga balita tungkol kay Sang-woo at kung gaano siya naging mas malakas. Nakikita rin kung paano pinuri ng kanyang alagad ang kanyang lakas. Pabiro niyang sinabi na siya dapat ang makakakuha sa kanya noong panahong iyon, kung saan nakita niya siya sa Hunter Association. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may pumasok sa kanyang opisina. Tinanong ni Hye-sung kung handa na ang lahat, at sumagot ang tao at sinabing magsisimula na siya sa susunod na linggo. Sinabi ni Hye-sung na mas mabuting ipakita sa kanya ang mga resultang karapat-dapat sa kanyang mga pagsisikap na ipasok siya dito, at ang sagot ng tao ay oo, ama. Ang isa pang B-class hunter na nag-enroll sa Hunter Academy ay si Shin Jung-young, ang anak ni Shin Hye-sung. Nagtatapos ang eksena nang sabihin niya sa kanyang ama na hindi siya bibiguin, ngunit sinabi lamang ni Hye-sung na ang pagkuha sa elixir ay ang tanging pagkakataon na mayroon siya upang patunayan ang kanyang sarili. Lumipat ang eksena sa ikalawang araw ng paaralan kung saan sinabi ng Elemental Magic Professor sa klase na matututunan nila ang mga pangunahing kaalaman ngayon. Nakita natin si Sang-woo sa klase na medyo nagulat siya nang makita si Hae-young doon. Ipinakita ng guro ang pangunahing kasanayan sa fireball at ipinapaliwanag ang versatility nito, na mula sa kakayahang magamit sa mga labanan at bilang isang light source. Si Sang-woo, sa kanyang isipan,
ay nagtataka kung paano nila matututunan ang kasanayan at pinag-iisipan kung paano ito maiuugnay sa pag-unawa sa daloy ng mana. Pero nawala bigla ang kanyang mga iniisip nang ilabas ng guro ang isang kahon na puno ng mga skill ball, at sinabihan ng klase na pumila para makatanggap ng tig-isa. Ang isang skill ball ay nagsisync sa sistema ng user at nagbibigay ng isang bagong kasanayan na hindi nangangailangan ng anumang mga requirements. Nangangahulugan ito na hanggat ang isang tao ay may mana, mapapanatili niya ang nakuhang kasanayan sa skill ball. Kahit isang batang kaka-awake lang ng kanyang ability ay makakakuha agad ng kasanayan sa pamamagitan ng skill ball. Kaya't noong unang inilabas ang mga skill ball sa mundo ng mga hunter, lahat ay nabaliw dito. Iniisip nila na makakakuha sila ng isang malakas na kasanayan kahit sino pa man sila. Ngunit hindi nagtagal, ang mga tao ay napagtanto ang realidad. Hindi madaling makuha ang mga skill ball dahil sa napakalaking presyo nito, na naging dahilan upang ang mga mayayaman at mga high-rank hunters ang tanging kayang makabili dito. Sa paglitaw ng mga skill ball, inaasahan ng mga tao na mababawasan ang agwat sa pagitan ng mababa at matataas na ranggo ng mga hunters. Ngunit sa halip, pinalaki lamang nito ang agwat, natapos na ang paliwanag ng guro, at naibigay na ang mga kahon na puno ng mga fire skill ball sa mga estudyante. Nagulat si Sangwoo at nagtataka kung bakit ibinibigay lamang ang mga ito sa mga estudyante na parang candy, na sinasabi niya na halos 8 milyong dolyar ang bawat isa nito. Matapos mapamangha silang dalawa sa mga fire skill ball, na-obtain ni Sangwoo talaga at nakuha ang bagong kasanayan sa fireball. Tinanong ng guro ang lahat kung natutunan na nila ito, at nang nakumpirma na ng lahat, pumunta sila sa skill training ground ng Hunter Academy upang subukan ito. Pagdating doon, ipinaliwanag ng guro sa mga mag-aaral na ang pinakamahusay na paraan upang madagdagan ang lakas ng isang kasanayan, ay ang simpleng palaging pagsasanay. Ipinapakita niya sa klase ang pagbaril sa pamamagitan ng fireball sa isang bloke ng yelo na nagpasindak sa mga estudyante. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na kung susuriin nila ang kanilang status window, makikita nila ang kanilang mga kasanayan sa sarili nitong mga level, at pinapakita ng guro ang kanyang kasanayan sa fireball na nasa mataas na antas ng level 37. Ipinapakita na kailangan nilang magsanay sa pagpapalakas ng kanilang kasanayan, at sinabihan niya ang klase na pumila para ipakita ang kanilang husay sa fireball. Lumipat ang eksena kay Hae-young na ipinapakita ang kanyang bagong nakuhang kasanayan sa fireball, at mahusay niyang ginamit ito, na nakakuha ng papuri mula sa propesor. Ipinaliwanag ni Hae-young na ang kanyang sariling kakayahan ay katulad sa hugis ng fireball, kaya parang pamilyar ito sa kanya. Ang guro ay labis na humanga at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ito sa pagsasanay. Sa wakas, si Sangwoo ay susunod na ipakita ang kanyang fireball na kasanayan, at ang iba pang mga mag-aaral ay nagbubulungan sa isa't isa sa kanilang pagkamangha. Si B-Class Hunter Sangwoo ba yan? Nag-uusap sila at nagsasaad na kung B-ranker siya ay mayroong higit na 10 beses na kapangyarihan ng mana kaysa sa iba. Ang lahat, kabilang ang guro, ay may mataas na expectation kay Sangwoo at hindi makapaghintay na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Pina-atras pa ng guro ang mga estudyante ng 2 hakbang para lang sakaling kung masyadong malakas ang impact. Nagpatuloy si Sangwoo na i-concentrate ang lahat ng kanyang mana sa isang solidong fireball, na tulad sa kung paano niya ginamit ang strike skill, at inilabas na niya ang lahat ng kapangyarihan ng sabay-sabay. Ngunit sa kasamaang palad para kay Sangwoo, isang maliit na butil ng bowl ang apoy lamang ang nagawa at agad na namatay. Ang lahat sa silid ay nabigla nang makita ang mahinang paggamit nito, at ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang tumawa. Sinubukan ng propesor na pakalmahin ang klase, na sinasabi na walang ginawang mali si Sangwoo. Siya ay masyadong makapangyarihan lamang at sa sobrang paglagay ng mana, ang fireball na maliit ay namatay. Nalugmok si Sangwoo nang makita ang kanyang kawalan ng kasanayan sa fireball at nagsimulang manginig at malapit ng umiyak, dahil sa naririnig ang tawa ni Hae-young na pilit pinapakalma siya. Gusto ng guro na ibahin ang sitwasyon ng klase, at tinawag na niya ang susunod na susubok. Dito sa wakas ay pumasok na si Shin-jung. Umingi siya ng paumanhin dahil siya ay nahuli, at lahat ng tao sa silid-aralan ay nabigla, at pinupuri pa ng ilang mga babae ang kanyang gwapong hitsura. Makukuha niya talaga ang pagiging race boy. Si Sangwoo, nang makita siya, ay natigilan at sa wakas ay nakilala na niya ang isa pang B-ranker,
at mas nagulat nang malaman na siya ay mula sa Hisang Guild. Hinayaan siya ng guro na siya na ang sumunod at hiniling sa kanya na kumuha ng skill ball, ngunit tinanggihan ni Jungyang ang alok, at sinabi na alam na niya kung paano gamitin ang apoy. Nang hindi pinagpapawisan, gumamit siya ng napakalaking fireball sa bloke ng yelo, na nagdulot ng napakalaking pagsabog, na ikinagulat ng lahat, kabilang na si Sangwoo. Pinuri siya ng guro, ngunit tinawanan niya ito. Sinabing wala lang iyon, at tumingin siya kay Sangwoo at sinabing, bueno, hindi naman ito mahirap para sa isang D-class hunter. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kritikal na pagpapatama para sa ating bida na si Sangwoo, na nagbigay sa kanyang mga tuhod na bumagsak. Lumipas ang ilang oras, at nakitang kumakain sina Sangwoo at Hae-young, at super depressed pa rin si Sangwoo sa kanyang aksyon sa akademya. Sinabihan ni Hae-young si Sangwoo na panatilihing nakataas ang kanyang ulo, nakikita na karamihan sa iba pang mga mag-aaral ang hindi rin nagagamit ang kasanayan ng maayos, at sinabi sa kanya na ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng kasanayan ng paulit-ulit. Ang mga salitang ito ay nagpakalma kay Sangwoo mula sa kanyang nakakalungkot na estado, at siya ay tumayo, na nagsasabi na kailangan lang niyang gawin at gamitin ang kung ano ang mayroon siya. Inactivate niya ang kanyang familiar skill, at nakipag-usap siya sa dalawa niyang mga clone na nanghuhuli at tinanong sila kung alam nilang gamitin ang kasanayang fireball. Ang mga clone ay nagsasabi ng oo at ipinakita kung paano gamitin ito ng perpekto, na namamanage ang paggamit sa fireball sa kahit anong hugis pa nito, na nagbigay kay Sangwoo na labis na pagseselos. Huminga ng malalim si Sangwoo at sinabi na hindi ito ang oras para magselos sa sarili niyang mga clone. Nagpadala siya ng mensahe sa kanilang lahat na nagsasabi na mula ngayon, gagamitin nila ang fireball skill sa loob ng 24 na oras ng diretsyo. Sinabi din niya sa dalawang clone na gamitin ito habang sila ay nanggangaso. Ang pag-iisip sa buong klase na pinagtatawanan siya ay nagpapasigla sa kanyang determinasyon, at sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang maging number 1 ang iba. Ang huling panel ay nagpapakita ng kanyang fireball skill na nag-level up. Ano ang susunod na mangyayari, at makakabawi kaya si Sangwoo?